PVL Power Rankings by Skills as March 26, 2024. Van Sickle dominates 3 major skills. Titans dinomina rin ang blockings department. At Tolentino Nunag Madayag pasok sa top 10 best blockers sa liga. Tang Ponce at Macandili nag-aagawan naman sa best libero. Good day ka-trending! This is Kuya Jeff, the voice artist of this channel. Pero bago natin yung pag-usapan ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa latest Pilipinas Volleyball Trends. Inilabas na ng PVL ang results of individual rankings by skills at dito makikita mga players na nag-excel after week 4 of preliminary. Unahin na natin ang best scorer. Sila nga ang scoring machine ng bawat kupunan na nagpakitang gilas during the game. In short, sila nga ang bumuhat ng team in every game. Nauna nga rito ang Phil-Am na si Van Sickle ng Petrogas Angels na nakapagtala in total of 144 points. Sinundan naman ito ng buhatera ng Creamline na si Tots Carlos, kung saan ay nakakuha ito ng highest record sa PVL na 38 points in one game at dito nga ay nakapag-ipon siya ng 127 points. Di naman nagpahuli ang cherry bomb ng Titans na si Cici Rondina na humabol rin sa scoring ng top players ng PVL na nakakuha ng overall 125 points. Sunod naman natin ang best spiker sa liga. Well, kitang-kita naman sa kanilang performances kung gaano sila ka-steady sa kanilang spiking prowess. Kung saan ay halos kapag sila nga ang titira ng bola ay masisigurado nga ang puntos para sa kanilang kupunan. Una na sa listahan si Petrogas Angels Jonas Sabete with 41.63 success efficiency. Sumunod naman rito ang takbuhan ng CCS na si Tots Carlos na nagtala ng 41.55 success efficiency. Pasok naman ang isang outside hitter ng Petrogas Angels na si Brooke Van Sickle na nakapagtala ng 38.01 success efficiency. Next naman natin ang best blocker sa liga. Dito nga ay pinakita ng kupunan kung paano nila dinepensahan ang kanilang net defense para malimitahan ang mga spikers ng kalaban. Dito nga ay dinomina ng Titans ang blocking department. Pasok nga si Kat Tolentino as number 1 blocker with 15 blocks with 0.65 average by set. Sumunod naman dito ang tower ng Akari na si Fifi Sharma na nagtala ng 13 blocks with 0.65 average by set. Pumangatlo naman si Cherry Nunag with 13 blocks and average of 0.57 by set. Nasa pangsyam naman si Madi Madayag as best blocker ng liga. Sumunod naman natin ang best server. Sabi nga nila, the best way to attack is from the service line. Ito nga mga players na humahamon sa receiving skills ng kalaban. Pinangunahan nga muli ni Brooke Van Sickle ng Petrogas Angels na nakapagtala ng 13 aces at 0.52 average by set. Sumunod naman rito si Laika Ebon with 8 aces in 0.42 average by set. At Gemma Galanza naman ng Creamline with 9 aces at 0.36 average by set. Next naman natin ang best diggers. Ito nga ay pinangunahan ng Titans libero na si Tang Ponce na may 137 digs, 47 faults and 5.95 average by set. Sumunod naman dito ang gallery standout libero na si Alyssa Eroa na nagtala ng 112 digs, 41 faults and 5.30 average by set. Pumangatlo naman rito si Kat Arado ng PLDT with 106 digs, 39 faults and 5.30 average by set. Sunod naman natin ang best receivers. Hindi naman nagpapatalo ang Miss Everywhere ng Signal na si Don Macandili Katindig na may 49.55 efficiency. Sumunod naman rito ang Petrogas Angels libero na si Baby Love Barbon with 46.41 efficiency. Pumangatlo naman dito si Janelle Delerio ng Farm Fresh Foxies with 45.45% efficiency. Wala nga sa listahan si Tang Ponce as best receiver sa liga. Last but not the least, ang best setter. Well, di nga makakagalaw ang spikers kung wala ang nagsiset sa kanila ng bola. Kaya dito nga ay pinapakita kung sino sa mga individual players sa setting department ang naghahabulan. Pinangunahan nga ulit ni Kayuna ang best setter with an average of 5.67 by set. Sumunod naman rito ang newest addition ng Titans na si Mars Alva with 4.78 average by set. Pumangatlo naman ang newest addition setter rin ng PLDT na si Kim Fajardo with 4.55 average by set.
Disclaimer lang mga ka-trending, this stats was a result after a week 4 of preliminary as March 26, 2024. Pwede pang magbago ang result at marami-rami pa rin ang maglalabang teams bago matapos ang preliminary for this third All-Filipino Conference. So mga ka-trending, sino kaya sa tingin nyo ang mag-uwi ng individual awards after this conference? Papasok kaya mga players na sinusuportahan mo? Comment down below. So that's it for this video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng volleyball sa Pinas. Thanks for watching and bye for now!